So what's going on guys? Welcome to my channel. This is Jeffrey and recently napanood natin sa mga balita and sa social media na naglabas yung NASA ng kanilang news about taking picture and video ng Earth. Sobrang linaw, sobrang detailed. And kung iisipin nyo guys, parang professional DSLR or sobrang mamahaling camera yung gamit-gamit nila. As I remember, meron pang isang balita before ang NASA. Meron silang sobrang mahal na camera no. Nakalimutan ko lang kung anong brand. Pero nagulat na lang ako. Recently, ang sabi nila, ang gamit lang nila is iPhone 17 Pro Max. And meron din isang clip na naghahagis sila or hinahagis nila yung iPhone sa isa't isa para kumuha ng picture dun sa napakaliit na bintana, or hindi ko alam kung maliit or dun sa balita yun yung nakita ko. So napag-isip-isip ko na parang tama ata ako ng desisyon. Kasi last year, I decided to leave my rig. Iniwan ko sa Pilipinas yung DSLR natin, yung Sony a6400. Meron siyang 3 lens, 2 kit lens, tsaka isang prime lens ng Sigma. So, napakadami nun. Kaya pagdesisyonan kong iwan na lang. Parang gusto ko na nga siyang ibenta, kung totoosin. Dahil nung nasubukan ko tong iPhone 17 guys, sobrang ganda ng video quality, pati yung pictures, with the help ng iba't ibang klaseng software. So, parang feeling ko talaga oras na para hindi na gumamit ng ganung kalalaki or ganung kadaming or kamamahal na rig para lang magkaroon ng magandang video or pictures para i-upload sa social media or sa mga portfolio natin. Baka mobile phone na lang enough na. So, samahan nyo akong pag-usapan to ngayon. Una natin pag-usapan itong camera na gamit-gamit natin, which is yung iPhone 17 Pro Max. And ito nga yung ginamit ng NASA sa kanilang recent news. So, hindi ko na lang babanggitin yung iba pang mga thoroughly information, yung mga specification, dahil marami nang nag-review ng iPhone 17. And sasabihin ko na lang dito kung ano yung feeling ko pinaka-advantage ng pagkakaroon ng isang mobile phone as your main camera compared sa DSLR with multiple of lens. Ang iPhone, hindi lang iPhone at yung iba pang mga klase ng mga flagship phone ngayon, merong iba't ibang focal length sa isang camera or sa isang cellphone. Hindi katulad ng DSLR, sang katutak yung lens natin. So, ang hirap dalhin, at least itong iPhone or yung ating smartphone, nasa bulsa mo na lang lahat. So, mas madali mong magamit yung wide lens, yung pinaka regular na focal length like yung 24mm and then yung mga telephoto lens. And another thing sa kagandahan din ng isang mobile phone, marami na ngayong mga accessories na pwedeng ikabit sa mga mobile phone or smartphone. Yun yung isa sa mga pinakamagandang advantage ng pagkakaroon ng isang mobile phone as your main camera. So, nabanggit ko nga kanina yung accessories guys. So, unahan natin ng tripod. So, usually mga DSLR, ang tripod nila mahal, mabigat, ang hirap niyang i-impake. Compare sa mga mobile phone, kahit simple lang, magaan, mura, kayang-kaya nang buhatin yung mobile phone natin. Kasama nitong tripod natin, isasama ko na rin tong gimbal. So, napaka-ganda nitong gimbal na to guys. Recently ko lang to nabili, itong Insta360 Flow 2 Pro. Kung mapapansin ninyo, simula pa nung video, medyo gumagalaw-galaw yung ating video or sumusunod siya kung ano yung galaw ko. Kasi meron tong gimbal na to na AI tracking. So, kahit saan akong lupalop magpunta, kahit na lumayo pa ako, matatrack niya ako. Pero dahil nakaupo lang tayo, hindi na siya masyado nagagalaw. Konting-konti lang. Pagka gumagalaw lang yung ulo ko, dun lang siya sumusunod. Minimake sure niya lang na nandito ako sa side na to dahil sinet up ko yung ating AI para sundan ako ng ganon. Then, ang isunod natin na accessories is yung audio. So, meron tayong 3 hardware na gamit-gamit pagdating sa audio. So, number 1 nating pag-uusapan or babanggitin, itong Shure SM7B. So, kung mapapansin ninyo na wirelessly natin siyang nagagamit dahil nakakonekta sa ating DJI mic
2, and then yung ating mic 2 transmitter nakakonect naman sa DJI mobile receiver. So magkakahiwalay kung binili yon, hindi yon magkakasama guys. Ang advantage ng pagkakaroon ng mobile setup na ganito is napaka-convenient niyang i-empake din. Dahil sa technology na meron yung ating mga software, kahit na nangangailangan ng mataas na gain itong klase ng microphone na to. So sa mga hindi nakakaalam, kailangan natin ng at least 60 decibels of gain para maging maging maganda yung sound na marinig nyo ko. Dahil kapag less than 60 decibels, napakahina lang ng tunog niya guys. Gamit yung software ng Insta360 na application and then yung software ng DJI Mimo app, nagagawa natin na kayanin i-set up yung kailangang gain nitong microphone na to. So kung naririnig nyo ako ngayon, naglagay lang tayo ng siguro mga 3 decibels dun sa pag-e-edit natin. No? Pag in-edit natin to, 3 decibels lang yung dinadagdag ko para lang medyo mas crisp yung ating tunog. Wala akong ine-edit dito kasi nga sobrang ganda na ng sound quality ng microphone na to. Then next natin pag-usapan guys is yung storage. No? Ang kagandahan ngayon sa iPhone, tong mga since iPhone 15 ata hanggang iPhone 17, pwede na silang lagyan ng SSD. Kahit yung ibang mga Android phone, matagal na yata silang pwedeng lagyan ng mga external drive, and meron din silang mga SD card, no? So yun yung advantage ng mobile phone compared natin sa mga sa mga DSLR. Kasi yung mga high speed na SD card ng DSLR sobrang mamahal. So ngayon ang gamit ko ngayon itong iFro, AIFFRO yata yung spelling nun. And then yung model niya is P30. So 1 terabyte na SSD siya. Napakalit lang niya guys. Actually, ito siya. Hindi ko gamit ngayon dahil isi-save ko na lang later dito yung makukuha nating video. Sobrang liit lang niya, 'di ba? Meron siyang 1,000 na Mbps ata na read and write. So, kaya niyang mag-record ng Apple ProRes HQ na RAW. Sa mga hindi nakakaalam nun, yun yung ginagamit nila kapag gusto nilang mag-color grade ng sobrang ganda ng mga cinematic shots. So, yung napakalaking storage ang kailangan mo pag gumagamit ka ng ganong klase ng codec. Kahit na mobile phone lang or mobile camera lang, kayang-kaya nang gawin ngayon yun. Particularly itong iPhone, no? And then, ang last natin na pag-uusapan bukod sa accessories is yung software. So, napakalaking bagay ng software sa topic na to guys. Meron tayong mga software sa audio, meron din tayong software pagdating sa video. So basically, dahil gumagamit tayo ng Insta360, ang gamit natin na software para sa camera natin or yung pang-record natin, Insta360 app. So lahat ng to, gamit natin yung Insta360 app. May kakayanan tong application na to na gumamit ng Dolby na recording. Pwede rin siyang Apple ProRes, and then pwede rin siyang simple lang, yung Rec 709 kung tawagin. So ang gamit natin ngayon is yung Dolby kasi pino-post process natin yung video para mas maganda yung yung output niya, no. Then bukod sa Insta360, meron din tayong dalawa pang klase ng software na camera app bukod dun sa default application or camera application ng iPhone. Yung number 1 na ginagamit ko before, yung Blackmagic application camera. And then yung isa naman, Final Cut Pro camera. So, bakit yun yung dalawang ginagamit ko? Kasi may kakayanan din silang mag-record externally dun sa SSD. Ang madalas ko lang gamitin is Blackmagic before dahil meron siyang open gate na capability. So, napakalaking potential ng open gate dahil ginagamit niya yung full sensor or yung full size ng sensor natin. Then, meron din siyang kakayanan na gamitin yon at the same time, naka-Apple ProRes tayo. So, combined, sobrang ganda ng output niya. And then, yung Final Cut Pro, parang lang siya guys. Siya yung pinakamalapit na application sa default camera. So, medyo mas madali siyang gamitin, mas convenient siyang gamitin. And pagdating sa audio, napakaganda rin ng kanyang output. Pero overall, sa lahat ng binabanggit ko, Insta360, in terms of
versatility and yung audio capability niya, mas maganda yung Insta360 guys. Sobra. Bukod pa doon, nagkakaroon or nagte-take advantage natin yung capability ng Insta360 dun sa deep tracking niya, no? Yung AI tracking niya. Mas convenient, mas responsive, mas accurate yung kanyang tracking pagkagamit-gamit natin yung Insta360. Then, pag-usapan naman natin yung audio. So, yung audio naman natin, gamit-gamit natin yung DJI Mimo app. So, yung DJI Mimo app, doon natin na ma-modify yung kakayanan ng ating DJI Mic 2 na transmitter and yung DJI na receiver. So, hindi natin nakokontrol tong Shure, pero nakokontrol natin yung transmitter and receiver natin. And malaking tulong yun guys, pagdating sa audio quality. At alam naman natin na hindi number one ang video para sa akin sa priority ko pag gumagawa ako ng video. Mas gusto ko talagang mas quality yung audio, mas malinis, mas buo at saka mas crisp pagdating sa paggawa ng video. So I guess yun lang lahat ng dapat natin pag-usapan dito sa pagkakaroon ng advantage ng isang mobile phone as your main camera, no? Instead of DSLR na napakahirap bitbitin, napakadaming kailangan mong dalhin na accessories, including yung mga SSD, power banks, spare battery, sobrang dami talaga. Like external microphone, yung mga shotgun mic, sobrang daming dapat mong ikabit sa iyong DSLR para magkaroon ka lang ng sobrang gandang video. Pero compare dito sa rig natin na simpleng mobile phone lang, then may gimbal, then meron ka lang wireless na microphone na ganito, goods na yun guys. So lahat ng napapanood nyo ngayon, kung iisipin nyo, gamit lang itong mobile rig natin, kaya na palang gumawa ng ganito ka-quality na video. So, I'm sorry kasi hindi tayo makakapagawa ng comparison dahil yung DSLR ko nga, iniwan ko sa Pilipinas. Then, ito lang mobile phone ang gamit natin ngayon. Actually, hindi ko nga mapakita yung iPhone ko kasi nga, gamit-gamit ko ngayon, no? So, yun lang guys. Pag-usapan na lang natin sa mga susunod pang video, yung mga information kung ano pa ba yung mga advantage ng pagkakaroon ng isang mobile phone camera rig. Ang haba ng sinabi ko, no? At anyway, see you to my next video. Sana nagustuhan nyo to, and kung nagustuhan nyo man to, please hit that like button, and kung hindi naman nakakaabala sa inyo, subscribe na rin kayo para sa mga susunod pang mga tech review, sa mga vlog, at saka kung ano-ano pang pwede natin pag-usapan sa channel na to. See you. Peace.